Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you, November 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. New subscriber, cross-watcher. Ala, hinulong na. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Aimee. Maraming salamat sa nakakatawa ng puso yung mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Anak, dito ka na. This, gumin na. Tamaan tuloy kita. Dayo bunak. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay? Lawakan natin ang ating pag-iisip. Tingnan natin, Libra. Please show me. May frustration kayo. Show me. Okay. Pagod na kayo. Okay. Sabihin, sa sobrang bait nyo, kaya minsan kahit napapagod na kayo, hindi nyo pinapakita, no? Pinapakita nyo kasi na you're strong, ganyan. Okay ka lang. Tingnan natin ang iyong ano. Para kay Libra. Money pot, uy. A pot with the money is waiting for you. And find it. Ibig sabihin, mayroong isang opportunity, idea, or chance sa'yo na maaring magbukas, no? And they waiting. Naghihintay ito sa'yo. Maaari din also is boosting your energy, no? Sa nakita ko rin dito. Isa rin to. This is for your stability. Either to your relationship, ganyan. O kaya sa yung money. Yan. If you are struggling sa mga relationship nyo, work, job. Yan. Maaari also this is may mga connected din ito sa mga kontrata, ganyan. Mga bagong client, maaring may mga parating or may mga path na magbubukas para sa iyo ito. Tingnan natin. And the bottom, plenty of material things. Ibig sabihin, marami opportunity ang darating sa buhay mo, no? You need to choose lang, ano, para hindi rin either ito is a love life, either pagkakaperahan, or mga ideas na mga gusto mong gawin in life, ano. And December, hindi ko alam kung anong meron sa December. Maaring this is the time na merong kang mga darating na mga importanteng bagay or lucky or gift. Yan. Kung ano man itong December na to, birthday man siya, or this December is a good luck para sa'yo, no? To receive your achievement, or you will enjoy the fruit of your labor and success, no? Yan, may mga happiness, celebration. Alam mo naman, December, ang daming celebration, no? Isa rin yon sa maaring may mga money come, no? Stability kasi to, prosperity. And, ang panalo, oh. The bag. Something important such as a new job or a raise. Maaring iba nga talaga dito is magbabago. May mga parte ng buhay mo na magbabago. Kumaga magkakaroon ng level up, no, sa iba dito. Kasi why? Venus enter into a Capricorn. Kasi November is, kumbaga, ito na yung new moon, di ba? In Scorpio. Ito yung ibig sabihin, this is a giving into a stability, either sa your relationship, you are struggling sa lahat ng foundation, work, job, contract, or mga client. May mga biglaang darating sa'yo na hindi mo aasahan. Bigla lang siyang darating. And also, Saturn goes
direct in Pisces, sinasabi rin dito na it's getting anything na is it's getting better daw, no? Maaring mga kayo mga, magiging dreamy this time, and then mari-remind nyo daw or maaalala nyo yung mga panaginip nyo. Yan, may mga part ng panaginip nyo na maaalala nyo. Also, is may mga manifestation na maaring matupad ang iba sa inyo. No? Kasi Saturn goes direct sa Pisces, yung mga ibang manifestation nyo is matutupad. Tsaka this is then that time na magkakaroon sa iba sa inyo ng more on spiritual growth this time, no? Magkakaroon ng upgrade kahit dito sa inyong mga positions in life, love life, trabaho, ganyan. No, maaring magkakaroon ng mga pagtaas ng sahod, ganyan. May mga ganong part, no? O kaya baka ma-level up kayo. Also, the full moon is coming din, no? Ito rin yung tayo na magkakaroon ng need ng sense of clarity when it comes to your stability. Halimbawa, it comes sa money pot and sa bowl, di ba? Ano ba, mapag-iisip kayo eh. Ito na ba yung time o ito na ba yung dapat sa akin? O kaya yung mga ididreamy or idea na papasok sa isip nyo, relationship man yan, o sa trabaho pagkakaperahan man yan. No? Siya na ba? Ito na ba? Para sa akin ba? Ganyan, no? Yan, waiting for a news. Ang dami mong Ibig sabihin, ang dami talaga, oh. Baka in this bag, makaka-receive ka talaga ng gift, money, level up, package or a letter. Yan. Maaring kayo, iba sa inyo is, you will receive something or maaring mahihintayin kayo, no? Na package, news, good news. Actually, more on good news ito sa nakikita ko, no? Wow, ang dami mo naman pera. Ang daming pera. Panalo, oh. Ibig sabihin, tingnan mo, isa lang siya, di ba? December. Baka this coming December, di ba? More on plenty of money ang meron sa inyo. Pero hindi ko alam kung ano sa inyo ng December, ha? Sa tingin ko lang, December is a very, very lucky month para sa lahat sa inyo. Mga manifestation siguro, di ba? Ang dumating or baka kung this November is magigib ka ng effort or hard work sa isang bagay, relationship man yan, o sa trabaho mo yan, by December you will receive it. Kumagahan dito na yung, ang nakita ko dito is after a 4 weeks or a 4 days, 4 months, something ganyan, na may mga success, stability, or prosperity man yan ang darating sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Ang ganda nung card mo. Tingnan natin. We have the 9 of Cups. So, ibig sabihin, your wish will come true, no? May mga wish come true ka talaga or manifestation na darating sa buhay mo. Dito, no? So, nakita ko rin is may mga satisfaction na magaganap in your life. Yan. Yung iba sa inyo is okay kayo, kahit mag-isa lang kayo, kasi I see your strong personality, no? Dito. Ang dami na rin tatakbo. May mga decisions in life, no? May mga decisions in life. May isang bagay kayo na pagpopokusan. Then, actually, meron kayo mga dreamy time, ganyan, magkakaroon kayo ng mga fantasizing, meron kayong may mga i-illusionin kasi kayo, no? Dito. You are illusioning your dream, yung satisfactions in life. Mag-ingat kayo when it comes to choices, no? When it comes to decision making. Yan, ingat kayo. Kailangan dito is a logic organized. Kailangan dito is disiplina and you need to focus, no? Dito. And kailangan nyo magpakatatag sa mga didesisyonan nyo this time, no? Trust to your intuition para hindi kayo maloko, no? May isang bagay sa buhay nyo na maaring you're hiding or a sitwasyon na maaring need nyo nang iwanan or need nyong mag-change ng mga decision or rules or thinking, no? Sa nakita ko ito. Andito kasi rin is when it comes din sa'yo, more on clarity to level up yourself kasi, no? Or need to level up yourself, lalo na when it comes to make a decision making, no? Sa trabaho,
sa mga didesisyonan mo. No, maging maingat ka na sa nakikita ko dito. May isang sitwasyon din sa iba sa inyo na medyo magulo. No, kasi nandito yung sitwasyon na tatakbo sa inyo na kung you have a person or may mga namit kayong isang tao, ganyan, itong bang tao na to, is niloloko lang ako nito, totoo ba to sa akin, ganyan. Hindi kaya ako lokohin tulad ng dati, ganyan. Pero magbibigay daw kayo ng effort dito, no? May mga bagay din kayo na bibigyan nyo ng effort, magpo-focus kayo to develop itong situation na to, no? Ibibigay nyo yung hard work nyo, kumbaga. May mga bagay din naman na sa iba sa inyo is magkakaroon ng, or you need to give an effort and focus to develop, no? Dito. Halimbawa, sa relationship mo to your family, kasamahan sa trabaho, ganyan. Or karelasyon mo man yan, kung sino man yan sa foundation mo. Alam mo yung there's something happen na medyo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon ng changes, pero you need to give effort or to develop pa more or magbibigay ka talaga ng focus dun para magkaroon ng pagkakasundo-sundo or magkaroon ng magandang kalalabasan dito. No, ibigay mo daw yung effort mo doon. Ibibigay mo yung focus mo doon. It's more on celebration, more on happiness, enjoy, no. Sabi ko nga tulad kanina, may mga achievement na mga kahit a little goal may marireceive ka or you will enjoy the fruit of your labor. Kumbaga may mga bagay na binigay mo yung full of effort and hard work mo doon and then marireceive mo yun, no. Sa nakita ko dito, marireceive mo. Magkakaroon din ng mga iba dito is getting together with your friend, to your family, kasama sa trabaho, close relationship. Kumbaga there's a happening or fun or enjoyment na magaganap sa iba sa inyo. Maari nito is a reunion, family unity, a parties, a surprise event, ganyan. Maari may pupuntahan ka rin na isang wedding, mga birthday celebration, or community man ito, or teamwork something, merong getting together, ako nakikita nga. May coming home, hindi ko lang alam kung may pinag-iisipan kayo na gusto nyong umuwi or pupunta ng ibang probinsya man yan o ganyan o may ubing probinsya, something ganun. Tingnan pa rin natin kung ano pwede kong makita dito. Magkakaroon daw kayo ng mga choices in life. Mag-ingat kayo when it comes to choice. Huwag kayong magmadali. Your wish will come true. Okay. Ano pala, at this time, by November is automatically, may mga ano kayo, meron kayong mga vivid things happen, no? Tsaka yung kahit hindi nyo hilingin, biglang darating. Ganyan. Tsaka yung iba dito makakaranas kayo ng parang gusto nyo munang magpahinga, ganyan. Gusto ko munang mag-isa, ganyan. O kaya gusto mo munang magtutulog-tulog. Yung parang gusto mo muna ng alone time, ganyan. Yung muni-muni time. Magkakaroon kayo ng ganyan. By this, nakita ko naman na yes, meron kayong pinapangarap. Meron kayong pinapangarap na minamanifest actually na gusto nyong makamit, no? Dito, lalo na when it comes to your work and money related. Ang nakita ko sa'yo dito is there's a new beginning of opportunity na iyong makakamit this time, no? Maaring nakaano dito is yung abundance, ganyan, prosperity. Ang nakita ko dito, this is also your stability in life. Merong bagay sa buhay mo na maaari kang ma-receive this time kasi we have the 9 of Cups talaga. No, either a money, ganyan, a bonus, a gift, ang nakikita ko dito. And also, nakikita ko rin dito na it's more on relaxation this time sa nakita ko dito. Tingin ko nga. Medyo marirelax ka ngayon, no? Sa this November.
sabihin, may gagawin kayo. Oo nga, may gagawin nga kayo. May travel kayo? Okay. Yung iba sa inyo is, no? Meron daw, yung iba is more on focusing to your stability. Or you are more focusing to yourself, no? Sa nakita ko dito. Yung iba. Yung iba naman dito is, merong isang mahalagang bagay sa'yo na na parang eto na yung ikasisiya mo. Kasi magbabago yung takbo ng mundo mo eh. Magbabago yung takbo ng buhay mo this time. By November, yung iba dito. Parang handin yung more on kasiyahan, thinking for the future, thinking sa mahalagang buhay sa ngayon. Ang nakita ko dito, merong isang bagay sa'yo na magtatapos. Something will end sa'yo. Kung dati is medyo nahihirapan ka sa kaperahan, this time is you are focusing para mag-ipon or you need mag-ipon, mag-save ng monies for the future, ganyan. O kaya mag-iipon ka na ng pera kasi gusto mo mag-vacation by next year or baka this time, 'di ba? Baka by December, 'di ba? Yung iba dito. 'Yun, may mga pupukusan ka, no? Pag-iipon ng pera dito. Nagkakaroon na rin ng advantage thinking sa'yo. Kumbaga, meron ka ng solid na, or you need to solid beginning to settling a goal sa buhay mo ngayon, no? Lalo when it comes to physical, ganyan. Magpo-focus ka na rin sa iyong health. Sa nakita ko, when it comes to health, wala naman ako nakikita ang pangit. Kasi, ang need mo lang ngayon is mental peace. Kailangan magbigay ka rin daw ng pagpapahalaga sa sarili mo na bigyan mo ng focus. Kailangan, yung kumbaga, matulog ka kung kailangan, mag-rest ka, kung kulang ka sa tulog, bumawi ka, ganyan. Tsaka save money, no? Save money for the future. Iba dito, baka bagong trabaho, ganyan, bagong pagkakapirahan. Ang nakita ko dito, o yung iba is, you will receive something. May mga darating na wish come true. Baka makareceive kayo ng ano dito. Something valuable. King of Wands. Very good. Bakit, ano yan? Tapos na to? Tapos na raw. Uy, tamo, 9 of Cups ulit. Diba? Meron ako nakikita na isang tao dito na, hindi ko alam kung ikaw or someone, pero wag mo itutok yung sarili mo sa kanya. Full ha. Wag mo itutok full yung sarili mo sa kanya. Kasi, ikaw or siya, kasi ang nakita ko dito, hindi niya pa sure kung ikaw yung kanyang, pero they care. Nakikita ko sa kanya, they care. Pero they care siya sa'yo, they care. Pero, hindi pa ganun ka-deep yung love. This is hindi pa ganun ka-deep yung love na yun. Pero, there's a chance, pero hindi ko sinasabi na 100%, pero there's a chance na maaring siya yung someone mo. Pero, sa ngayon is, you need to balance ha, sa nakita ko dito. Nakikita ko naman sa'yo, iba nga nito, maaring may travel, no? Yan, maaring magre-relax kayo or may mga activity kayo na gagawin by the 8 days, 8 weeks, or 8 months maybe, no? Sa nakita ko dito or itong mga nakaraang baka sa next year na August, baka meron, no? Pero may biglaan may mga biglaang mangyari. Baka may biglaang traveling, no? Hindi ko na alam kung ibang bansa or dyan lang.
Pero may mga biglaang kayong activity na gagawin. Dito. Tingnan nga natin. Hindi ko na nakikita na stress ka eh. Pwede kong malaman to? May tao na mag-open up? Maybe you are dealing with Leo, no? Tsaka, ano kasi to eh, fire sign. Ganyan. Anak, pinupuan mo si mami. Maaaring may mag-open up sa'yo na fire sign. Hindi ko lang alam kung ano. Sa tingin ko, itong taon na to, hindi man siya fire sign, kung ano man siya zodiac, pero may mag-open up sa'yo. Or baka humihingi siya ng tulong sa'yo. Kasi it's more on sadness ang nakikita ko sa kanya. No? Or maaaring siya is mag-thank you sa'yo, ganyan. Kasi andun yung caring, andun din yung pagpapahalaga mo sa kanya, andun din yung kahit na minsan hindi mo siya maintindihan, pinipilit mo para siya intindihin. No? Andun yung pagiging ano niya kasi, siguro para sa kanya, may pagka makasarili siya sa nakikita ko. Pero andun yung ano naman niya, thankful feelings sa'yo sa nakita ko dito. Hindi ka na ano, kumbaga kung dati is madami kang worries, ngayon hindi ko na nakikita kasi it's more on calming ang nakikita ko dito. Kumbaga, there's a light at the end of the tunnel ka na, andun na yung katahimikan, andun na rin yung ano, yung nagkakaroon na rin ng tiwala sa sarili na kaya ko mag-success, kaya ko ma-achieve ang isang bagay. Ganyan. It's more on achievement. Ako nakikita sa'yo. Yung hindi pa nakakaano sa emotion, ano, siguro finish the unfinished, no? Kailangan nyo ng clear mind dito, ng mental clarity. Kailangan nyo maging strong sa ngayon. Kumbaga, this is a time to level up. No? Ibahin mo yung mga ano mo, yung mga pananaw mo sa buhay, ganyan. Magkaroon ka ng mga bagong pananaw, kumbaga. Tapos tanongin mo rin yung sarili mo, ano pa ba yung mga hindi ko nahahanap na ikasisi ako, ganyan. Ano ba yung ikaka-enjoyment ko sa buhay ko? Minsan tanongin nyo rin para mas maintindihan nyo kung ano yung mga dapat ninyong i-align sa sarili nyo, no? Tingnan natin si Emperor. Anong ano? Ano nangyari? May bigla ang mangyayaring decision making. No? May isang bagay ako na nakikita sa'yo. Yung iba dito is more on maturity. Is more on katatagan. No? Merong mangyayari or may makikipag-usap sa'yo. Meron kasi hindi nagtapos eh. May hindi nagtatapos. Kumbaga, sa iba is may mga biglaang yung may mga pangako na napako, ganyan, no? May mga biglaang hindi natupad, may mga biglaang commitment or something na hindi anak, sana hindi nag-success. Kumaga broken promises, may mga sadness kasi ako nakita. No, may mga sad memories in the past na may tao makipag-usap sa'yo kasi hindi niya natupad yung pangako niya sa'yo. Gusto niya uli ng commitment eh. Actually, gusto niya uli ng commitment. Sa nakikita ko dito ah. Sa iba naman dito is merong bagong commitment akong nakikita sa'yo.
Anak, tingnan nga natin kung anong mangyari sa commitment na to. Ay. Ano? Ay. Imbalance. Sa nakita ko dito sa commitment na to, kung ano man ito, yung commitment na to kasi hindi siya commitment with a friend. Kung this is a person na inaakala mo na siya is pang forever, sa ngayon, sa nakikita ko dito is kaibigan. No? Ang sinasabi kasi dito is hindi kayo balance. Maaring darating yung time na salungatan kayo, hindi kayo magkakasundo, ganyan. May mga situation na alitan o pagtatalong mangyayari sa inyo. Ganun. Kasi maaring kung this person is biglaan mo lang din nakilala at biglaan lang din nangyari, hindi ko pa nakikita, actually dito, hindi ko pa nakikita na kayo. As a friend, okay. As a friend. Kung tingin mo sa kanya, siya yung forever mo, baka tingin niya sa'yo is friend ka na nakakatulong or makakatulong sa kanya. Yun ang nakikita ko, ha? Tingnan natin ang Seven of Cups. The Wheel of Fortune. Madami ka na daw iisipin ngayon, no, sa nakita ko dito. Marami ka nang iisipin na bagay-bagay sa buhay mo. Ano pwede ko malaman kay ano? Tapos na to? Panalo yung card mo kung saan. Ah, my God. Sabihin. You have the bad decision na magaganap sa buhay mo. Meron ka daw bad decision na mangyayari. Iba naman dito is matatrap ka sa isang sitwasyon na nakakaramdam ka na ng pagod. Ganyan. May mga sitwasyon na you will back to a reality. Ganyan. Ingat ka what comes to, di ba sabi ko sa inyo, trust your intuition. Ingat ka what comes to your intuition. Maging smart ka kasi you have a knowledge na naman eh. Kumbaga, ang dami mo na rin naman naging aral in the past. No? Sabi ko nga, di ba, if ever na you're in a relationship or mga friend mo man yan, huwag mo ibigay yung full mo. Magbigay ka lang sa kanila na. Pero it's up to you kung magbigay ka lang, kahit balance mo lang para at least hindi ka ganong masaktan at the end, di ba? Kung ano man itong sitwasyon na to, you need to trust your intuition when making a decision kasi baka ma-overwhelm ka sa mga bagay-bagay tapos at the end is matrap ka lang tapos, di ba? Mapagod ka at the end. Baka ikaw na rin yung mag-give up. Andito din yung situation na you are more stronger, sa iba ha, you are more stronger and wiser nasa ngayon kasi at tapas ang daming nangyaring maling desisyon ang nangyari sa iyo eh. Kaya ngayon siguro it's more on wiser and stronger ka na, no? More on knowledge ka na ngayon. Kumbaga, alam mo na paano i-drive yung life mo sa ngayon. Kumbaga, doon ka na sa pagiging smart person, ganyan. Yung iba ha, ganun na nakikita ko. Yung iba dito siguro in processing, ganyan. Pero we have a new beginning kasi dito, no? Okay.
Ingat kayo sa mga pananalita, baka maano kayo, mahata kayo sa pananalita at the end, magsisisi daw kayo. Maging super smart kayo, ha? Meron akong nakikita dito na a new person. There's a new person ako na nakikita na maaring dumating sa buhay nyo. Na makapagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Pero, tandaan nyo, huwag kayo ma-overwhelm sa choices. Pag-isipan nyo munang maigi. Tsaka huwag kayo magpapahatak sa mga salita lang. Tingnan natin si Seven of Swords. Ingat sa sa hindi pagkakaintindihan. Baka this week may hindi kayo pagkakaintindihan ng mga kasamahan mo, kapatid mo, kamag-anak mo. No, sa nakita ko dito. Baka magkaroon ng conflict kasi. Malaki man o maliit ito. Tapos na to. Ano mangyari? Patay tayo dyan. Puro tao to Okay. Meron ditong tao. Wala alam kung ikaw no? May tao na nakakaramdam ng sadness. Kasi, meron siyang, napanghinaan siya ng loob. Why? Andito kasi yung tao na to, gusto niyan, wala kasi yung clarity para sa kanya, no? Meron siya isang bagay na gusto niya ng clarity. Or, may mga bagay na pinag-iisipan siya na gusto niya maaring i-correct, gusto niya ng fairness, gusto niya ng fair, ganyan. Gusto niya kumbaga gusto niya ng tama. Kaso, napanghinaan siya ng loob dito. No? Kumbaga, nasa isip niya. Kasi, totally someone is lying talaga. Dito. Kasi tinanong ko naman, tapos na ba to? Hindi pa siya tapos Actually ang nakita ko kasi dito is, more or magsisinungaling, unfaithful. May tao na very jealousy also sa iba sa inyo. No? May tao na may tao na minamanipulate ka. Maaring this is a person is sneaky, sinungaling, liar talaga, as in dishonest person. Tao na siguro palaaway ito. Hindi ko na alam. Siguro sa iba palaaway, no? Tao na very manipulative, makasarili, minsan mainit ang ulo, very moody. Also, may nakikita akong bully, no? Baka may nambubuli sa inyo. May tao na troublemaker. Bakit kaya pala nakita ko na parang may conflict? Baka ingat ka baka magkaroon nga ng conflict. Huwag naman sana. Tao na may magsusungit. Also, may magagalit. Ganyan. Hindi ko alam, baka magsiselo siya sa'yo. Ganyan. Tao na lang siya, parang siguro itong tao may problema to sa pera. Or there's a sadness energy kasi ako na nakukuha sa kanya. Hindi ko lang alam kung insecurity or kasi puro siya kasinungalingan actually. We have the fire sign. Ang lakas ng fire sign dito Fire sign actually. No? Fire sign. It's more on emotion. Maaring iba dito is kasama nyo sa trabaho to. Or maaring kayo rin. It's very emotional, no? Sa nakikita ko dito. Maaring isa rin kayo sa hinahide nyo yung nararamdaman nyo, na hindi nyo maintindihan. Siguro minsan moody-moody kayo, ganyan. Diba? Ano mo yung sarili mo kung ikaw ito. May mga situation na disappointment. Actually, sa isang tao, ako nakikita dito, it's more on failure. Kung mag-uusap kayo, it's fail. Hindi kayo magkakaintindihan Kung ito is, it's more on regret. No? It's more on, siya,
hindi ko nakikita talaga pwede siyang pagkatiwalaan. Promise. Kasi ano siya parang, ang energy niya kasi is transparent. Alam mo yun? Hindi mo makikita yung energy niya na ano siya, na ganun siya. Or, ari nasi-sense mo na rin. Basta you need to trust to your intuition kung sino to. No? Kasi malakas naman yung intuition mo. May tao na mga naglalay sa'yo. Merong tao mga naglalay sa'yo. Ingat ka ha. Also we have the Virgo dito. Virgo, Aquarius, Leo, water sign kasi ito oh. Scorpio. Alam niyo naman yung fire sign, di ba? Leo, Sagittarius, Aries. Yun, yung mga iba pang nabanggit ko na dyan. Sinabi ko na naman sa inyo. Basta mag-ingat lang kayo. Kung ano man zodiac sign yan. Ha? The Tower. Kasi andito ka pa rin naman kasi na you try your best to give effort dito sa situation na to na kahit na nagkakaroon na ng changes. Basta gusto mo lang kasi, it's more on kasi you want peacefully. Yun na nakikita ko sa'yo. Gusto mo talaga na ayaw mo ng away. Actually, ayaw mo ng away. Hindi ka ganun. Hanggat maari nga, ikaw yung magbibigay ng effort para lang magkaroon ng ng pagkakasundo, para lang magkaroon ng peace, ganyan. Ganun ka. Kahit na nagkakaroon ng mga changes sa isang relationship, sa trabaho man yan, sa ang bagay man yan, ikaw talaga yung nagbibigay ng ng pag-iintindi sa lahat. So, nakita ko dito. Okay. May mga bagay sa'yo na mangyayari na paulit-ulit. As in, paulit-ulit. Paulit-ulit na magkakaroon ng damage, ganyan, or magkakaroon ng damage ng pride, it's more on bad luck to ha, bad luck to, kasi paulit-ulit siya nangyayari sa'yo. Ingat ka, magkakaroon ng mga sagabal sa isang relationship, sa isang foundation, sa friend, no? Kung saan man tong foundation na to, magkakaroon din ng delay sa iba, to success, no? Sa nakita ko dito, may mga paulit-ulit na mangyayari na hindi magiging maganda in your part. Yan, either your calamity, crisis, distraction, collapsing, something, mga disaster in life, disaster sa kaibigan, disaster sa isang foundation, ganyan. May mga unexpected ang mga magaganap sa'yo kasi paulit-ulit naman Siguro, yung iba dito, kung paulit-ulit na to baka masanay na kayo. Diba? Ganun. Halimbawa, away, mga ganun. Diba? O kaya, palaging yung sa isang foundation, halimbawa parang, di ba sabi ko nga sa'yo, ikaw ngayon nagigib ng effort, di ba? Para lang magkaroon na uli ng pagkakasundo. Na nagiging quiet ka, pero for a while, magiging okay na ang lahat. Ganun. Basta may mga magaganap sa buhay mo na paulit-ulit. Yan. Iba dito is kaguluhan or pagbabago for something, for a friend, ganyan. Maaring may isa dito na ikaw mismo siguro ihiwalay ka muna, yung maaring magpapahinga ka, or mag-alone time ka muna siguro, di ba? Sa nakita ko ito, iba dito is 3 to 4 friend, no? Maaring ganun, no? Maaring ikaw isihiwalay ka muna sa kanila, hindi ka muna makikipag-socialize, maaring ganun sa iba, no? Pero hindi mo naman sila pinuput ng boundaries. Kumbaga, pisan siguro may mga time na iba naman ang gusto kong kasama, ganyan. Or vice versa tayo. Kilo. Kung kaibigan man yan, kapatid, kung saan man yung foundation na yan, ha? Ano yan?
Bakit may tao kaya dito ano? Anong ano? Hala! Basa ka anak. Basa yung anak ko. Oh my God! May tao dito na ingat. Sabi ko na nga bakit? Ano yan? Anong ibig sabihin? Okay. If you are in a relationship o kaya mayroong tao na magbibigay sa'yo or mag-offer ng laba, ano lang yun andito yung tao na to na hindi siya agad-agad na mag-grab sa'yo or hindi niya agad ipaparamdam niya sa'yo, siguro, they care, no? Pero when it comes to love, hindi kasi siya nagmamadali eh. No, sa nakita ko ito. May tao dito na ayaw niyang magmadali when it comes to a stable life or a deep relationship or commitment. Yun, no? Sa nakita ko dito. Nandito siya sa sitwasyon na hindi niya alam kung this is a love or this is a illusion, delusion. Parang ganun lang. Hindi niya rin alam kung totoo ba yung nararamdaman niya sa'yo. Ganun. Handoon siya sa situation na yun. Nun, sa nakikita ko dito, no? Hindi niya kasi alam, or ikaw, maring ikaw to, hindi niya rin, itong taon na to, hindi niya kasi alam if this is loyal or disloyal. Pero alam mo, sa nakakita ko kasi dito, there is a person na disloyal. There is a person here na maaring meron siyang option in life eh. Kaya rin siguro nagdadalawang isip siya kung sino ang pipiliin niya. No? Either ikaw o gano'n. Pero ayaw niya kasi munang makipag-commit. Kumbaga, when it comes to a love, hindi niya pa sure kung kanino niya talaga ibibigay yung talagang cups niya dito. Pero they try to develop or ibibigay niya yung effort niya dito sa sitwasyon na to. Pero hindi siya sure pa at ayaw niya munang magmadali when it comes doon sa sitwasyon na yun. Kasi siguro kasi nalilito siya. Diba? Maaring meron siyang iba pa meron pa siyang iba na gusto. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Pero sa iba sa inyo, may two person ako nakikita ha. May two person ako nakikita. Yung isa is a danger. Yung isa is slow. Yun ang nakita ko. Basta you need to trust your intuition kung ano man itong sitwasyon mo meron ka sa ngayon. Ha? May unfaithful person ako nakita dito. A person na disorganized. Obsessed sa status. May tao rin obsessed sa status. Mayroon tao dito na chaos or nalilito. Yun nga. More on nalilito, masamang espiritu. Hindi ko lang alam kasi may tao kasi ako nakita rin na someone. Hindi ko alam kung may trabaho siya or ano. Hindi ko alam kung may trabaho siya eh. Or ano siya. Tao na may nagpo-provide ata sa kanya or they need, kumbaga, andun siguro tong tao na to is tumidikit siya sa tao na alam niya na may mapapala siya. Ganon. Ingat kayo, basta mag-trust kayo sa intuition mo. May nami-miss kayo? May tao dito na maaari makipag-communicate. Mayroon makikipag-communicate sa inyo. Person from the past o kaya anak nyo. Ganda. Tapos na to. Kasi, kailangan malaman. Okay. May nakikita ko sa'yo na, yes, nandun nga yung, when it comes to a money, may nakita man ako na, there's a lack sa'yo,
If you give effort sa isang bagay, sa trabaho mo, sa family mo, o sa ang relationship yan, if you give effort, nakita ko naman yung luck mo, nasa tabi mo. No, meron dito improvement ng finances, a recovery, kung may mga nagkasakit or magkakasakit, there's a recovery ako nakikita. Kumbaga, may ibang aspeto ng buhay mo na nahihirapan ka na mag-end na. Ganyan. Lalo na is more on, ano to, work related, money related. Ako nakikita dito. Alam mo bakit kaya may tao dito na nakipag-usap sa'yo pero wala siyang nararamdaman sa'yo? As in, wala. Wala talaga. Wala lang bakit. Wala daw siyang nararamdaman. Ano lang. Kasi parang makasarili siya eh. Parang hindi ko alam kung mandaraya. Parang nakita ko sa kanya is parang nagsisinungaling siya. Wala daw siyang nararamdaman. Parang ano lang siya. Go to the flow, ganyan lang siya. Ganyan nakita ko ah. Di ba kayo naboboard sa trabaho nyo? Kasi may nakita kasi ako naiinip. May taong naiinip. Alam mo yun? Or mainipin. Bakit kaya? Basta ingat kayo ha. Kasi may nakita talaga ako na tao na hindi siya ganun. Hindi, parang walang love or hindi siya ganun ka-interesado sa'yo. Wala lang, parang kung ano lang yung meron. Usap. Andiyan ka. Ganun lang. Yung nakita ko. Parang nakita ko sa'yo na parang ikaw lang yung nagpa-fight dito sa isang situation na to. No? Para maging masaya, ikaw lang yung nagbabalance. Ganun. Kung sino man to, pamilya mo man ito, anak mo man to, karelasyon mo man ito, kasama sa trabaho mo man to, no? Trust to your intuition mo. Arigato namaste, God bless.